Isipin mo to, may isang chimpanzee na nakakita ng sandamakmak na hinog na plume. Marami rito ang bumuka na at dahil sa matapang na amoy ng prutas, hindi niya mapigilan ang sarili. Kumain siya ng kumain at bigla siyang nakaramdam ng kakaibang epekto. Nang hindi niya namamalayan, natuklasan ng bakulaw na ito ang proseso na sa kalaunan, gagamitin ng mga tao para gumawa ng beer, wine at iba pang inuming may alcohol. Ang asukal sa mga sobrang hinog na prutas ay umaakit sa mga maliliit na organismong tinatawag na yeast. Habang kumakain sila ng asukal mula sa prutas, gumagawa sila ng ethanol, ang uri ng alcohol sa mga inumin. Ang prosesong ito ay tinatawag na fermentation. Walang nakakaalam kung kailan eksaktong nagsimula ang mga tao na gumawa ng mga fermented na inumin. Pero ang pinakaunang ebidensya ay nagmula pa noong 70,000 BCE sa China, kung saan nakitang gumawa sila ng inuming may alcohol mula sa fermented na bigas, millet, ubas, at pulot. In the course of several thousand years, different cultures around the world developed fermented drinks. Sa Mesopotamia at Egypt, beer ang pangunahing inumin. Ginagawa buong taon mula sa mga nakaimbak na butil. Mabibili ito ng lahat ng antas ng lipunan. At kahit ang mga manggagawa, may kasamang beer ang kanilang pang-araw-araw na rasyon. Gumawa rin sila ng wine, pero dahil hindi angkop ang klima para sa ubas, bihira at mahal ito. Sa Greece at Rome naman, sagana ang ubas, kaya ang wine ay karaniwan tulad ng beer sa Egypt at Mesopotamia. At dahil halos kahit anong asukal mula sa halaman ay kayang i-ferment ng yeast, bawat rehiyon ay may sariling bersyon. Sa South America, chicha na gawa sa mga butil, minsan may halong hallucinogenic herbs. Sa Mexico, pulque mula sa dagta ng cactus. Sa East Africa, beer na gawa sa saging at palma. Sa Japan, sake mula sa bigas. Halos bawat sulok ng mundo ay may sariling fermented na inumin. Habang naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang alkohol, naging iba-iba rin ang pananaw tungkol dito. Itinuring ng mga Griyegong manggagamot na malusog ang wine. Pinuri ng mga makata ang pagiging malikhain nito. Pero isinulong ng mga pilosopo ang katamtamang pag-inom. Isinama ng mga naunang manunulat na Hudyo at Kristiyano ang wine sa mga ritual, pero nagbabala laban sa labis na pagkalasing. Sa Middle East, Africa at Spain, tuluyang ipinagbawal ng pamumunong Islamiko ang alkohol. Pero tandaan, ang mga sinaunang fermented na inumin ay may mababang alcohol content, mga 1-3% lang. Kasi kapag sobrang taas na, nagiging lason na ito sa yeast, kaya namamatay sila at tumitigil ang fermentation. Nagbago ang lahat dahil sa distillation. Pagsapit ng ika-9 na siglo, natuklasan ng mga iskolar na Arab na kapag pinakuluan ang fermented na likido, mas mababa ang boiling point ng alcohol kaysa sa tubig. Kaya una itong sumisingaw. Kapag nasalo at napalamig ang singaw, nagiging purong likidong alcohol ito. Noong una, ang mga spirits ay ginagamit para sa mga layuning medikal. Pero kalaunan, naging mahalaga silang produkto sa kalakalan dahil hindi tulad ng beer o wine, hindi sila madaling masira. Ang rum mula sa mga plantasyon ng asukal sa Caribbean ay naging pangunahing bilihin para sa mga mandaragat na ipinagpalit sa North America. Nagdala ang mga Europeo ng brandy at gin sa Africa, ipinagpalit ang mga ito para sa mga alipin, lupa at mga kalakal tulad ng palm oil at goma. Sa panahon ng pagtuklas, mahalaga ang mga spirits sa mahabang paglalakbay dagat. Dahil napapanatili ng alkohol ang tubig, ang pagdaragdag ng brandy sa mga bariles ay nagpapanatili nitong may inom sa loob ng ilang buwan. Pagsapit ng 1600s, nag-iba na ang papel ng alkohol mula sa simpleng pagbibigay tama sa mga hayop hanggang sa pagsuporta sa lokal na kalakalan, pagtuklas at maging sa kolonisasyon. Sa paglipas ng panahon, lalong naging komplikado ang papel nito sa lipunan ng tao. Ang pagsubaybay sa kasaysayan ng alkohol ay nagpapakita sa atin kung ano ang ating pinahalagahan bilang isang species at kung paano tayo nakarating sa ating kinalalagyan ngayon. Kaya sa susunod na makakita kayo ng isang baso ng wine o isang boat ng beer, isipin ninyo, mula sa isang chimpanzee na kumakain ng plum hanggang sa pandaigdigang kalakalan at pagtuklas, hinubog ng alkohol ang ating kasaysayan sa mga paraang hindi natin madalas naiisip. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong kamanghamanghang kwento, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe!